Sa Romans chapter 8, tatlo ka mga bersikulo ang aton pagbasahon diri. Tanan kita mabasa sing dungan sa 28, 29 kag 30. Okay? Ready na kamo? Kung ready na kamo, you say amen. Okay. Ready? Start. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. In whom He justified, them He also glorified. Ginoo, salamat gid sa imong programa nga ginpahayag sa pulong nimo para sa amon mga kabuhi nga nagtuo sa imo, nga naghigugma sa imong Ginoo in response sa imong paghigugma sa amon. Na hibaluan namon Ginoo nga madalom ini nga mga butang nga yara gid lamang sa imo katuyuan, kaya sa imo Ginoo nga pangunahuna. Kaya ang imo pangunahuna masyado kataas kumpara sa amon dutan-on pangunahuna. Ang imong paghangop na matungkad ni malambot Ginoo, kundi sa masarangan lamang namon when we have the mind of Christ nga magbulig sa amon Ginoo. Ato gyud namon ini nga mga pulong karon nga mahimaya ikaw sa among pagpamalandong sini. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ang mensahe diri ginatiguluhan dira sa aton outline, the determination of the spirit life. Ang determinasyon meaning determined nga matabo nga himuon gid sa espiritu sang Dios nga ma-accomplish niya ang tuyo niya sa aton kabuhi. Wala sang butang nga makasablag sini. Wala sang butang nga maka-twist kag maka-himo nga hindi matabo ang ginhambal diri sang Dios sa aton kabuhi. Meaning, ang Dios nagdetermine siya nga may himuon siya nga butang sa mapamatiin ninyo sa mga maayo, sa mga maayo-ayo, kag sa labing maayo nga gakatabo sa kabuhi sa mga tumuloo. Nga mahimuon da siya nga butang sa mga katabo sa kabuhi ta. Now, hindi lamang ina kundi ang tanan nga mga maayo, ang tanan nga mga malain, ang tanan nga mga malaway, ang tanan nga mga matamis, ang tanan nga mga pait, ang tanan nga mga pag-antos, ang tanan nga mga kalipay, ang tanan nga mga problema, tanan ini gin-mixed. Gin-mix yung ino. Gin-mix ka niya. Gin-mix lang niya kag together, agod mag-produce siya sa aton sang iyang na-determined nga purpose. Nga mahuman ang tuyo niya sa aton kabuhi. Can you imagine? Tanan nga magkatabo sa kabuhi ita. Tinanong tuyo niya sinidre. Ara mismo da, sa versikulo 29. To be conformed to the image of His Son. Agod nga ma-conform kita. Agod mapaanggid kita sa dagway sa imahin sang iyang anak nga mo si Jesus. Listen, sang unang panahon, si Adan ug si Eva sang pagtugas ang Dios sa ila, di ba sila sa Biblia, they were created in the image of God. Gintugas sila sang Dios sa image sang Dios. Yara sa ila ang mataas nga moral, mataas nga intelligence, nga ginhatag sa Diyos sa ila. That's why nga si Adan, sa pagtugas ng Diyos sa iya, siya ang pinakamataas nga, nga may intellect sa gintugas ng Diyos. Siya mong nagbutang, siya ang naghingadlan, siya ang nagngalan sa tanang gintugas ng Diyos. Silin sa Diyos, kung ano itawag nimo sinang mga gintugan nakon, amo na ngalan nila. Think about sang 2,000 species nga mga insects. Kilala ni Adan. Tanan nga mga kasapatan nga gasaw sa duta, siya ang naghangalan sina.
Muna kataas sang natawag naton image of Adam before siya nga napakasala. Now, nadula to. Na guba. Broken ang image ng Diyos ni Adan ni Eva. That's why pagkakita ni Mudra sa chapter 5, nga nanganak na sila. Nga nanganak na sila, ang anak na nila na paanggid na, no? In the image of Adam. Adam, a sinful Adam. Dito na ang tanan ng mga tao, ang nagkalataw sa kalibutan, na paanggid na ang imahin naton sa makasasala nga si Adan. Hindi sa imahin sang Dios nga ginhatag sa ila sang unang panahon. Wala sang isa ka tawo subong nga panahon nga matao siya nga dala niya ang image sang Dios. We do not have the image of God anymore. Man was created in the image of God, in the likeness of God, and in His image long before sin fall or before sin entered into this world. Ara, pero sa ulo wala na. Wala na, ang tanan nga mga tao sining kalibutan na. Napanubli na nato na ato nga likeness, kaga ato nga image sa kay Adan nga makasasala. Si karon ano? Si Adan nga nagdala sini, may ma-restore sini. Are you listening to me? May ma-restore sining likeness and image of God nga nadula sa kay Adan, ibalik sa ato nga tao makasala through the Lord Jesus Christ. Kaya siya among last Adam. Kung si Adan nadala sa sala, si Jesus nagdala sang kaluwasan. Kung si Adan nagdala sang kaduluntan, kag curse, si Jesus amo ang gin-curse sa cross, agon nga kita dulungan niya sang paglaom kag kahilwayan sa curse sa pagkamalaot. Tinin na tawag naton nga hambal ni Apostol Pablo, amo gali ini hambal niya nga ang tuyuan sang Dios kung ang tao maluwas siya, tanan. Mga malain nga tabo, astang sala ta nga ginhimo, astang sala nga na-determine himo ta. Ginihikot na tanan sang Diyos. Mixklahon niya na. Agoy nga mag-form siya sa isa ka tao nga in His own image. Now, lantaw natin diri. Sunod sa aton nga outline. Una diri is linya sa verse number 28. And we know. Inang pulo nga we know, nagambay na sang certainty of God's promise. Nga nahibaluan naton, meaning ang promisa sang Diyos, sigurado na. Sure. Di sa Mindanao, ang expression siya na, basta sigurado ka na, sure ball. Sure ball na to. Nakibot ko na sure ball. Yeah, kung na yan, up ka mula ng sure ball. But anyway, sure, ang promise ng Diyos. May kasiguruhan. Wala sang, sang cast of doubt sa gin-promise ng Diyos nga naman niya, we know. Palanta. Sila niya, all things work for good. No questions, no qualifications. Wala na dapat ipamangkot, wala na dapat nga mangita pa kita sang qualification nga himuon sang Dios, himuon niya. No? Ini natawag daton nga ironclad nga promise ang Dios nga naghalin mismo sa iya. Na-notice diri sa Romans chapter 4 verse number 21. In being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. So sila niya, Apostol Pablo, sila niya, ako nabuyok gid, nga kung ano ang inpromisa sang Diyos, he was able to perform. I-perform gina sang Diyos. Munang nanghamalaman sa sulit sila niya, I am confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you, now watch, will perform it until the day of Jesus Christ. Ang Diyos gali may kasiguruhan nga kung ano ang ginumpisahan niya, i-perform niya gina sa aton kabuhi. Hasta gid sa adlaw ni Kristo Jesus. Tiyan mo ning natawag naton nga kasiguruhan sang promisa sang Diyos mismo sa aton kabuhi. Nga ang Diyos hindi gid sarang makabinutig. Ang Diyos hindi gid sarang talikod sa ginhambal niya. Nga maghambal siya, excuse me, hindi ko ito na matuman, ang ako ang ginhambal sa inyo. No, He will not do that. Because God cannot lie. Hindi makabutig ang Diyos. Nibala mo na hambal niya sa Titus chapter 1, verse number 2. God that cannot lie, promised the world began, before the world began,
Now, I really like this verse. Sa Titus chapter 1, sa verse number 2. Yari nagsiling diri sa Titus chapter 1, verse number 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Nga sila niya, ang paglaom sa kabuhi, nga wala katapusan, inyo na, nga ginpromisa sang Diyos, Diyos nga hindi kabalo magbinutig. Manang butang, hindi mahimo sang Diyos. Hindi siya kabalo magbinutig. Damo ang mabutang, mention ako dili one time, itong ngawali, things that cannot do. Ang isa sinang, hindi mahimo sang Diyos, is to lie. Hindi gid makabinutig ang Diyos. Mapaslawan man kita aton, nagaluya man aton nga pagtuo, aton nga pagsalig, confuse kita, may mga chemical changes sa lawas ta, nagaliwat atong balatyagon, atong attitude with regard to the things of God, but God does not change. God does not lie, and He cannot lie. Ang isa ka manunulat nga si F.B. Mayer nagsiling, kung ang mga promisa sang Diyos mapaslawan, sila niya ang mga langit, magasuklob sang itom nga sako. Ang adlaw, ang bulan, ang mga bituon, magahulag, magkalahulog sa ilang pwesto. Ang universe sila niya magatayog. Ang hangin magaugayong. Sang pagguba, sang tinuga sang Diyos. Sang kamatuoran nga ang Diyos nagbinutig. Do you realize nga naga-exister ang kalibutan, ang bulan arada siya, ang bituon arada siya, ang adlaw arada siya, ina nagahambal sang faithfulness sang Diyos. Nga gina-contain niya, gina-control niya, siya mo ang nagahimo sa tanan nga butang nga matigayon gihapon ang tanan. Siya ang nag-control sa tanan because He cannot lie. And God cannot lie. Tiyan mo ni hambal niya diri sa Romans chapter 8, verse number 28, we know. Meaning we know that God cannot lie. Number 2, the completeness of His promise. Dahil kakumpleto sa iyang promisa, sila niya, we know, ang supundira is, that all things work together for good. Naibaluan ta, nga himuon gina sang Diyos, hindi sa magbinutig, nga ang tanan, kumpleto na, nga himuon niya ini, sunod sa promisa niya. Himuon niya nga for good. Wala sang butang nga matabo sa Kristohanon nga malain. Di masiling kita, nagpakasala siya, malain ang tabo sa iya. Wala ka ng kabalo, nga nagpakasala siya in accomplishment sang tuyo sang Diyos. Ang konsekwensya sa iya sala, antosan niya na. Wala kita ginambalat sang Diyos nga mapakasala kita, kaya anyway, ang sala ta, himuon man sang Diyos Japon, nga maayo. No, He is not saying that, kundi kung kaisa sa itong kabuhi, natalang kita. No? Sila niya di, all things work together for good. Meaning, kompleto na, tanan, nga butang, hikuton sang Diyos. Hindi, wala siya naghambal, most, wala siya naghambal nga, some, kalabanan, o kung ang iban nga mga katabo sa itong kabuhi, hikuton sang Diyos, hindi tanan. Do you understand when he say tanan? Meaning the whole of everything sa aton ng kabuhi. Ang tagsitag sa kabutang, nga kitabo sa kabuhi sang tumuluo. Now watch this, is working for good. Nagahikutar na para sa kaayuhan. Even the things that you don't understand. May mga butang hindi maintindihan. Mga butang confused ka. What is going on? Nga mo naning himunay ko, nakon, nga mo maning natabo. You don't understand? God is working something for your own good. May mga areas sa aton kabuhi that God is working for His glory. Diri sini nag-rejoice kita, diri sini nagpasalamat kita sa Ginoo, gamuning rason nga dapat kita nga mag-alagad pagid sa Dios ining mga maayong butang. But listen to me, ining mga maayong butang natawag nato ini sweet things from our God. Mga matamis nga butang nga naghalin sa Dios para sa aton. Hikuton sang Dios na para sa aton kayuhan. Ano ining mga butang? Makita mo siguro mga butang sa aton kaboy. Sa imong panimalay, ang imong house, ang imong family, ang imong health, ang imong wealth. Ano pagid? Ang imong salvation.
Mga maayong butang ihatag sa Dios sa aton. Including diri sini, na-include diri sini siling sa Dios, all things work together for good. Dapat kita magpasalamat sa Diyos sini mga blessing niya. Kaya hambal ni Apostol Pablo, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. But watch out. Hindi lang kaya mga maayong butang nga ini, hindi lang kaya ang health, ang wealth, ang tanan nga mga baton ta, nga material, spiritual, nga butang sa atong kabuhi, nga mga maayo. These things should make us a better Christian, yes. But what about sa mga sorrowful things? What about sa mga butang, mga masubo? O kitong mga manaming butang? O kitong panimalay? O kito ang health? O kito ang wealth? O kito ang mga blessing? Kung ginitsagaan mo, for example, nga sige ka bayad-bayad sa imong SSS, pagka 60 ni mo, may kaon ka na. So, pisa dito sa among SSS, hindi man ako. Si Mrs. Filosol, ang mamang ni Mrs., nga naghimong-himo siya sa mga nata di Coco, kay ibaligya, kay iparegister sa DTI. Di concern sa amon siya, taga-anta ka mo, kuha-anta ka mo, imo-anta ka mo nga employee. Tigin, pabutang kami ito, SSS, pilang bayad? 30 centimos o 30 pesos. Pag ganito, 22 pesos man lang ganito. Pag abot isang ulit sa Mindanao, ginpadayon ako. 22, 30, asang hali nag-30 pesos. Hambal sang ISS, ng amigo ko lang, tawa sa Marabel sa niya. So, niya, kagamay. Pagkalabak isang gamay niya, kagamay siyang imong ginahatag. Yan, dugang-dugang iman. Abi ko tako niya, para makahatag lang ka, okay na mo. Gali, kaya dapat ako umani mo gali na, parang akong the next, or the last 5 years before ka mag-60, dito mo dakoon, para dako akong imong pensyon. Tingin sagaan ko man, sige, manhatag. Duro mga blanco, duro hatag. Tidak nga blessing na. Tiga ron, kaya ginlunan mo, halimbawa, nilunan mo, huwag mo mangibayaran ng mga loan. Lantaw mo liwat itong loan mo. Dako pa sang sa imong batunon. Kulang pa ibayad sa imong batunon. Kundi, sorrowful, masubo. Di ano karon ang hikuton sa Diyos nga maayong butang dra? Kaya ang nakita nato na, ang nakita lang naton. So, may mga area sa itong kabuhi, nga may mga masubo ang butang, nga ginahikot man sang Diyos para sa kayuhan. For example, wala na ko sa panahon maglantaw dahil sa kabuhi ni Judah. Pero sa kabuhi ni David, si David nag-express ni sa Psalm 119 verse 7. Sa Psalm 119 sa verse number 7. All right? Deal bountifully with thy servant, that I may live and keep thy word. Kamu magina, versikulo ang atong inatuyo, basahon. Sa verse 7, I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments. So matun-an ta gali. Matun-an ta ang righteous judgments ang Dios sa mga butang nga masubo katabo sa ton kabuhi. Muna si David experience na. Di ba mo na siyang tao nga guba niya panimalay na. Dysfunctional ang iya panimalay na. Di ba? Kung nakita nyo lang, kabuhi na, kung ikaw nga amay, makita mo da, ang bata mo, half-sister niya, half-brother niya, ginlogo siya. Ang half-brother niya naman sa piyag ito, ginpatay niya ang utod niyang babae. Bata niya tanan, pinatsanay, nagalugusay. Tiyamay ka, malipay ka siya. Ang ginharian mo, ang bata mo man nga isa, nagtipon siya sa mga kasudadusan, nagrebelde, batok sa imo kay agawan ang ginharian, nalipay ka na. Maayong butang na. Those are things that brought sorrow to the heart of King David. But the Bible says he was a man after God's own heart. Malapit gihapon ang tagipuso niya. Bisan pa may kapaslawan ng pangabuhi niya. Bisan wasak, dysfunctional na panimalay niya. Ara gihapon siya sa tagipuso ng Diyos. Or rather, ang Diyos ara gihapon sa tagipuso niya.
Kaya nga mo hambal niya, I may learn thy judgment. Tunan ko Ginoo ang imo. As mas kita siguro gusto man nato na nga everything will run smoothly sa aton nga pangabuhi. Gusto man naton kung tani na nga mangin maayong tanan. Pero hindi maayong tanan kakatabo sa kabuhi naton. Pero siling sang Dios tanan ina hikuton sang Dios agud matun-an naton kay luyag sang Dios i-produce sa aton ang ang iya character, ang iya image agud nga kita magtubang sa iya. We will be like the Lord Jesus Christ. But how? I don't know. But He will. Sa kaboy ni Joseph, pila sa kamag-utod, palangga sa iyang amay nga si Jacob, nagdulong sa pagkaon sa mga utod niya sa latagon. Nahisa sila sa iya, ilang ginhulog sa bubon. Nakita nila ang mga nagabulante, nagaagi, ginakwat sa isang utod niya, ginbaligya. Ang iyang bayo, ginkwat nila to, ang coat of many colors niya, nga nahisaan nila, ginkuan na ito, kagin patay nila isaksapat, kagin tusmaw si dugo, ang mga bayo. Kaya nagpauli sila, kaya nagapakuno-kuno, nga nagaibi, ang imong anak, gingusab ng sapat. Yang amay man, nagpatay man. Hindi maayon na tabo sa kabuhay niya. But God is so wise. Nga anak kalitong insikway nila, amo tong anak nga magabuhi sa ila, sa sulod sang 7 ka tuig, nga gutom. See? Malaking nga butang nga tabo sa iya. Mayong resulta niya. You see, God can always work out sa iyang katuyuan sa tigipusoon sang tao. Malain naman kung mayong. Kung kayo sa nag-experience ka, maybe you are in a sick bed, maybe you are in a valley of suffering, maybe you are going through a time of sorrow, maybe layo ka nga hindi ka malambot sang sermon, hindi ka malambot sang pagtudlo sang pulong sang Dios. When God allows that to you to happen, He allows that to you for your own good. Para sa imong kayuhan. Para sa imong kayuhan. What about, hindi lang kay ang sweet things, hindi lang kay sorrowful things, what about ang satanic attack? Ang pag-atake ni Satanas sa kaboy sa mga tumuloo. Mahikot man bala na sang Diyos para sa kayuhan naton? Yes, sila niya, all things. God can work the satanic attack, work for our own good. Hindi ba si Apostol Pablo, ginatake siya ni Satanas? Mabasa natin sa 2 Corinthians chapter 12. Kung hindi ko ni matapos mensahe karon, untaton ko ni, isugpon ko ni sa dasong semana. Galing kay Laina, dasong semana. No? Paano galing? Resurrection Sunday. 2 Corinthians chapter 12. There is a verse number 7. Ari ang pag-atake ni Satanas sa iya. Nga saya, gihapon gingamit sa Diyos, ginhikot sa Diyos para sa kayuhan niya. Sa verse number 7, sila niya, lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. Ang supo niya, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Siya base bala nga tibong ako, labaw sa matakos ang tao, kag dayaw-dayaw na lang ako. Do halos simbahon ako sang tao. Wala, gintugot sang Diyos na. Sa baylo, siling niya ang mensahero ni Satanas. Na gano, ginutangan ako sang Diyos ang thorn in the flesh. Kasakit sa unod. You know, nagkasakit sa unod? Dukang ibala na sang tunok sa imutiil, isi mo kamot, ngay sa lugsog da, ini makpa. Every time, sakit gina sa iya. Gina-consider sa iba ni, ang kasakit sa unod ni, sakit sa iya mata. Bala mo doon nagabuslo ang mata ni Apostol Pablo. Ay, malaway man siya nga tao, abi niyo, gwapo gid. Gwapo pa ko siya, siguro, subong kagara siya. But, you know, kangay ni Isaac Watts, nga gin-turn down sang babae, nga naluyagan niya, kung tani, iluyagay na sila.
Sa sulat-sulat lang. Nagtubangay sila sa personal. Nag-withdraw ang babae. Hindi na kuya si mo ya. Kaya nalawayan siya sa iya. Tinagsulat sa maramong sulat. May isa pag ikamunulat man, ang sulat niya, mo man ang experience niya, oh love that will not let me go. Ang Diyos lamang. Di ginatake man si Apostol Pablo ni Satanas. Messenger of Satan to buffet me. Meaning, ang mga butang ang nahimo ni Satanas, nung gabuhi, di sila niya ginpangayo ko ni sa Diyos. 3 times, ginuukuha amani. Sometimes, wala ginakuha sang Diyos. May balatian kita, may masakit kita, hindi na magkuhaan sang Diyos. Balaan mo, ara ka sa balatian nun ka nga kimtangan, ara ka sa sakit, dira mo mahimaya ang Diyos. Kung ara ka sa hayahay, healthy ka, super nga maayong imong kabuhi, wala mo hinimaya ang Diyos. Hindi mo mahimaya ang Diyos. Believe it or not, mas dako ang himaya mabaton sang Diyos ara kita sa kahimtangan nga yara kita sa kasakit, sa kasubo, kag sa pag-atake ni Satanas. Nano butang niya di? Baka damo sa dimension niya di. Infirmities. Firmities, meaning firm, meaning gatapik, hindi makuha, nga sakit. Ano na siya? Ambot. Sa inyo, makabalaan nyo man na. Gasakit akong abaga. Gasakit akong adughan. Gasakit akong hawak. Di sakit na yan. Infirmities na, hindi makuha. Bisa ano pa nga pain reliever imno mo, hindi pagtugtan sa Diyos ko na, kaysa sinang kasakit, hanggang pangayo ka, bulig sa Diyos. Tinanamian ng Diyos, mga mati na, hanggang ka bulig sa iya. Hanggang pangamuyo ka sa iya, na mayan ng Diyos, ang gusto sa Diyos, amo na. Wala siya nag-enjoy nga kita, nag-antos. Nag-enjoy siya nga kita, nagpalapit sa iya. O, mga pagtamay, mga necessities. Necessities na nga nina, mga necesidad. Anong necessities ang tao? Pagkaon, imnom, bayo. Bayo, dala na ng shelter. Muna yung necessities na, wala sa iya. Among ganyan na siyang naprisuhan, napriso siya dito niya, siya kay Timothy, kadto ka di, dalaman ang kunop. Wala sa iya ng kunop, puti kalamig mo sa Europe. Pinakamalamig ng pungsod sa kalibutan ng Canada. Lamig pa na sa ibang European countries, nakita na ako. Lamig-lamig, tanan na. Below zero ang kalamig. Si dito sa Europa, priso ka to, mayami nga dungeon dito ang inistaran mo. Ano ikonop mo to? Sino ang Kristohan? Wala. That's why sinidala. Necessities. Inasisidad, kinalaman ng tao. Ang taga-ami kwarta, mabakal sa panapton, sa Amerika, paglakat na mo to, bakal mo bayo para sa Pilipinas? Hindi. Ang baklo mong bayo, nga dito. O rin, laban ng ikot. Puli kami, kundi ano na muna di? Makot ka di, simbahan? Nakita niyo siguro ang akong wali dito, gabarong ko nga, hindi mo nipes ng barong, wala lang kamakubalo, maana ko na sulod nga head tech, mainit nga nasuklob sa sulod, sa akong dalawang matalon, kasi akong bayo. Malamig. Sa nisisidad nga ini, wala sa pagkaon. Amo ni kinalanan niya. Sino na hitugot sini? Yawa. Nagpadala sini. Tugot ng Diyos. Mga persecution, mga distresses. But sila niya, when I am weak, then I am strong. Maluya, I am in need of all these things, and yet I am strong. Because ang Diyos, among akong strength sa sining mga butang. Okay? Ganihikuton sang Diyos, ang mga atake ni Satanas, itong kabuhi. Gamiton sang Diyos na. Nga bisan ang yawa, gamiton niya, nga maghikot, ang nahikot sang yawa, nga hindi maayos sa atong kabuhi, gamiton na sang Diyos ang yawa, para naghihapon sa atong kabuhi. Para sa aton nga kadayawan. What about ang mga sinful things? Ang mga butang, ang mga sala, work out for our own good. Hindi mo mabaton, hindi mo maintindihan. Nang pagkasala na, maayo pang resulta. Ang Diyos maalam, nga may resulta, nga maayo da, sa mga deliberate, hungod ng pagkasala sang tao, basta siya, ano ni butang di? He love God. Gigugma sa Diyos. Iya sa sang Diyos. Siyempre, ang Kristiyano, ought not to sin. Hindi dapat kita mapagkasala. But when we do,
we suffer. Hindi kita dapat magkasala, pero kaysa pagkasala kita, kaysa hungod ng pagkasala, tinagaantos kita. But again, out of those suffering, okay? Resulta sa aton sala, nag-antos kita, sa sina mga pag-antos, ang Diyos will bring about and use it for our own good. Hindi ang sala ta, kundi ang atong pag-antos na, himuon naman sa Diyos para sa aton kaayuhan. Muna si Ginisus nag-promise siya sa kay Peter sila niya. Siyang nabanhaw na si Ginisus. Niya, Peter, Simon, Simon, Satan hath desired to have you, to sift you as wheat. Ginahandom ka ni Satanas. Ayag-ayagon ka ni Satanas. Ayagon niya ka ang isang trigo. But si Jesus Christ na siling, but when thou art converted, thou shalt strengthen thy brethren. Mag-aabot adlaw nga ayag-ayagon man ka sa yawa. Abita amo na gid ni kapag-on sa aton conviction. Abita amo na gid ni kapag-on sa aton nga prinsipyo. Madili-dali man ta kaysa sa mga kabuangan sang tao. Sang aton kagulingon nga iligbon. Sang aton kagulingon nga desire. Sa aton nga covetousness. Nagresulta man sa hindi maayo sa kabuhitan. Nagantos kita sa pagbuyayaw sang tao, sa pagpakamalaot sang tao because we sin. But God said, I will use it. Your suffering, I will use it. All things work together for good. For your own good. Dira ng taas ta. Number 2 lang. The certainty of God's promise. The completeness of God's promise. Ang sugpon ko tani dira is the cause of His promise, the condition of His promise, and the consequences of God's promise. Sa dason nga Domingo kay Easter Sunday. Isang Domingo na? Oh. Hindi ko na madalang mensahe. Sa dason ko pagid ni dalon. Kung hindi ko malimtan. Kung malimtan ko na, lain na mensahe na, imuon ko naman. But praise God. This is just to remind us again today. All things work together for good. To them that love God. Munada, to them that love God. Hindi na siya nga bersikulo para sa tanan. Hindi ka malipay sinang bersikulo nga ina. Kundi nga ina, assurance ang Diyos sa mga naigugma sa Diyos. Hindi na para sa tanan. Para lamang ina sa tanan na nagigugma sa Diyos. Nga nagkakahulog sining kalibutan. Nga nagatubang sining kalibutan sa nagkalain-lain nga mga pagdilaw. Mga muyo kita Ginoo, salamat gid sang mga pulong nga ginatag nimo sa among karon. Hindi naman mahatag tanang nga mensahe sini tungod constraint kami sa panahon apang itugot sino sa dason nga mapamalanungan namo ini. Agod nga makita pagid namon ang dugang pagpakamayo nimo sa among mga kaboy pagi sini mga pulong. Biligi kami Ginoo sa pagtatubang namon sini nga inadlaw naman sini nga semana. Ang among mga events Ginoo, updan gid nimo kami tanan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.